Dumiretso sa ilog ang 10-wheeler truck na yan nang mahulog sa isang bangin sa Agusan del Sur. Nawalan umano ng preno ang truck at wala ng buhay na ma-recover ang katawan ng driver. Sugat na naman ang pahinante nito. Nasira ng gumuhong lupa na may kasamang malalaking bato at troso ang ilang bahay sa Lanuza, Surigao del Sur. Marami pong kalsada sa probinsya ang hindi pa madaanan bunsod ng landslide. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Hirap nga talaga. Nasira ng bagyong Basyang ang bahay ni Glory Vic dahil sa pagguho ng lupa sa bayan ng Lanuza, Surigao del Sur. Naano din ng baha ang kanilang mga gamit. Dahil sa tindi na buhos ng ulan, gumuho ang lupa na may kasamang malalaking bato at mga troso. Hanggang sa dumausdos dito sa kabahayan. At isa sa mga natamaan ay ang bahay ni Nanay Alma. Lahat-lahat wala kaming gamit. Okay lang kasi nakaligtas kami. At saka ngayon wala kami pati tubig, hirap kami. Pagkain, wala kami. Pira, wala. Lahat. Tulungan niyo kami. Tulong-tulong ang mga magkakapitbahay sa pagtanggal ng mga naiwang debris. Natabunan din ang mga kalsada sa bayan. Sarado pa rin ang bahagi ng National Road papunta sa kalapit na bayan ng Cortez. Nasa mahigit 1 kilometro yung affected area ng bahagi ng daan na ito dito sa sitio Katupgas, Barangay Norcia sa bayan ng Lanuza, Surigao del Sur dahil sa gumuhong lupa na may kasama mga bato at mga troso. At nasa 2 meters yung kapal niya, kaya aabutin raw ng ilang mga araw bago ito tuluyang madaanan. Yung nagpapahirap po sa sitwasyon namin dito, ma'am, yung makakapal na lupa galing sa bundok, saka yung mga malalaking troso. Pero handa naman kami, mga equipment namin para sa clearing operation. Ginagawa namin ng paraan lahat upang maabot namin yung kalapit na lugar. Kaya ang ilang stranded, gumastos na lang upang makasakay ng pump boat para makatawid. Kana kami nagpambot. Pili bayad, mahal-mahal. 200. Bumara rin ang mga malalaking troso sa mga tulay. Nasira rin ang ilang dike. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jandy Esteban. Nakatutok, 24 oras. Patay ang isang lalaki nang masagasaan ng bus nang tangkaing tumakas sa gitna ng pag-aresto sa kanya. Nakatutok si Von Aquino. Pasado alas 5 ng madaling araw nang masagasaan ng lalaking ito sa Domestic Road, Pasay City. Pero ang lalaki hindi lang pala basta pedestrian. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, nagsasagawa sila ng anti-criminality at anti-carnapping operation sa lugar, bunsod ng natanggap na intelligence report tungkol sa isang wanted na individual na naglalagi roon. Sinita nila ang lalaki dahil sa improvised plate ng kanyang sasakyan. At nang kanilang beripikahin ang pagkakakilanlan ng lalaki, natuklasang may 3 warrant of arrest para sa kasong estafa sa Zamboanga City. Top 10 most wanted person para po sa provincial level. And nagkataon din na during our verification, napagkalaman natin na itong suspect po ito na gumagamit na po ng sakyan with improvised plate. Base sa kwento ng mga HPG personnel, isasakay pa lang sana nila yung lalaki dito sa bahaging ito ng kanilang compound. Pero nagpumiglas daw ito at nanakit ng kanyang mga escort hanggang sa makatakas at tumakbo dito sa gilid ng kalsada at tumawid doon sa northbound lane hanggang sa mabundol siya ng isang bus doon sa tapat ng opisina ng isang airline dito sa Domestic Road. Nung siya po ay bibigyan na po ng poses, yun na po yung naging opportunity po niya na makatakas. Siya po ay nagkaroon po ng severe damage sa ulo and kalaulan naman po ay na-deklara na dead on arrival po sa isang hospital. May nakita akong 2 mama na hinahabol po siya. Nakapaa siya. Pagkatumba niya, medyo pag ganito ang bus, pag ano ng bus, dumaan, nadali ang ulo niya na sagasaan. Ang driver naman ng bus nasa kustodiya na ng Pasay City Vehicular Traffic Investigation Section. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Maharap po siya sa reckless imprudence resulting to homicide. We're still waiting kasi doon sa kopya ng CCTV ng LGU para din malaman natin kung sakaling may kapabayaan man din yung ating pong mga operatiba.
Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Sumulat po na isang open letter si Mary Jane Veloso para ipanawagan ang kanyang paglaya. Sa sulat nitong January 28, isinaad ni Mary Jane ang hirap ng kanyang mga magulang para puntahan siya sa correctional mula po sa Nueva Ecija. Nais na rin umano niyang makasama ang mga magulang at mga anak na hindi umano niya nasubaybayan sa paglaki. Ayon sa ama ni Mary Jane, sila ang nag-udyok sa anak para maipanawagan ang kanyang paglaya. Muli rin silang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos para bigyan siya ng clemency. Maraming Pilipino ang pinipiling magbakasyon sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas dahil ang mahal daw bumiyahe rito. Pero may paliwanag po dyan ang ilang eksperto. Nakatutok si Bernadette Reyes. 17 magkakaanak mula lolo't lola hanggang mga apo kung bumiyahe ang pamilya ni Maxine. Pero mas napapadala silang magbakasyon abroad sa halip na sa Pilipinas. For example, pupunta ako ng Bangkok. Before, nakuha namin siya ng 11 round trip. And Siargao, like one way, 10 to 15. So parang sa ticket price pa lang, maano ka na, parang masastop ka na. Ganito rin ang napansin ni Jad nang ikumpara niya ang gastos na magbakasyon sa Korea at Siargao. Yung last na binisit ko, Siargao, and then yung expenses medyo kung hindi magpapantay, parang minsan mas mahal pa locally. Ay, minsan mas mura pa talaga, siguro mga 5K cheaper, ganyan. We buy the seats ahead of time, normally a year ahead. So that's why we can sell it at a very affordable price. For Da Nang, Hanoi, Sapa, we have prices ranges from 28,000 to 30,000, all inclusive. Around mga 5,000 to 6,000 po siya in a day. Samantala sa Batanes, sumaabot sa 30,000 pesos ang budget para sa mas kakaunting araw ng bakasyon. Ayon sa PTAA, samahan ng mga travel agencies sa Pilipinas, may mga destinasyon sa Pilipinas na mas abot kayang magbakasyon. Pero may maaari pa rin daw gawin para mas mapababa pa ang presyo. If you will compare that to Basco or mga destination na talagang mahal because may infrastructure challenges tayo dyan. If you go to Boracay, to Cebu, Bohol, Iloilo, Bacolod, Ilocos, ito yung mga destination sa Pilipinas na may capacity sa malaking aircraft. So, ang mangyayari doon is mas mababa yung presyo ng pamasahe noon. Nauna nang sinabi ni DOT Secretary Cristina Frasco, ang solusyon ay dapat pangmatagalan. The solution always seems to be a long-term one. We either reclaim, we either extend the runway, or have to construct facilities that will address this problem not now but in the years to come. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.